Naging abala si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa kaliwat ka ng pagpupulong sa Malacanang ngayong linggo. Pinangunahan rin ng Pangulo ang pagbubukas ng ikatlong bahagi ng Pasig River Development Project. Ang mga naging aktibidad ng Pangulo sa buong linggo, ating balikan. Mainit na tinanggap ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. si Palau President Surangel Whips Jr. sa kauna-unahang official visit nito sa bansa. Napagkasunduan ng dalawang lider ang fisheries conservation at pagtugon sa illegal at unregulated na pangingisda. Napag-usapan din ang pagpapalawig pa ng kooperasyon ng dalawang bansa sa usapin ng kalusugan, agrikultura at Technical Vocational Education and Training o TVET. Target din ng Pilipinas na suportahan ang Palau sa pagtulak nito sa renewable energy at sektor ng konstruksyon sa pamamagitan ng pagsupply ng dekalidad, mura at epektibong mga materyales. Ang Pangulo rin ang nanguna sa panunumpa ng bagong kalihim ng Presidential Communications Office o PCO na si Jay Ruiz at PCO Undersecretary Attorney Claire Castro na ipinalaga rin bilang Palace Press Officer. Iginiit ng Pangulo na sa bagong liderato ng PCO, masisigurong may boses at may alam ang bawat Pilipino, lalo't ang ahensya ang tulay ng pamahalaan sa mamamayan. Tinanggap din ng Pangulo sa isang courtesy call si Japanese Defense Minister Jen Nakatani. Ipinarating ng Pangulo ang kumpiyansa nito na mas mapapalalim pa ng Japan at Pilipinas ang kooperasyon lalo na sa aspeto ng depensa sa harap ng regional challenges. Martes nag-courtesy call sa Pangulo ang mga kinatawan ng Amcor Technology Incorporated, isa sa mga pinakamalaking kumpanya na nagpo-produce ng outsourced semiconductor packaging, design at test services. Binigyang diin ng Pangulo ang layunin ng bansa na payabungin pa ang semiconductor industry sa Pilipinas, lalo na't mahusay ang mga Pilipino sa naturang industriya. Nanguna rin ang Pangulo sa sectoral meeting kung saan nais niyang pasimplihin ang Department of Water Resources Bill para makabuo ng malinaw at epektibong sistema na mag-aalis ng mga hindi kinakailangang proseso, magpapatibay sa regulasyon at titiyak ng malinis at maaasahang supply ng tubig. Hinimok din ng NEDA ang Chief Executive na i-certify as urgent ang panukalang batas. Tinalakay din ng Pangulo sa isang pulong kasama ang DILG, MMDA at DICT ang Metro Manila Smart City Infrastructure for Network Resilience Project. Layon ng proyekto na gawing centralized ang fiber optic network na direktang magkukonekta sa 17 LGU sa Metropolis, sa MMDA at DICT para sa mas mahusay na traffic management, pagtugon sa mga aksidente at pagresponde sa oras ng kalamidad. Miyerkules, pinangunahan ng Chief Executive ang ceremonial distribution ng cash incentives para sa mga benepisyaryo ng Republic Act No. 11982 o ang Expanded Centenarians Act of 2024. 14 na benepisyaryo ang nabigyan ng cash gifts sa naturang inaugural distribution. Kabilang na riyan ang 6 na 80 at 85 years old, gayon din ang 5 90 years old na nakatanggap ng tig 10,000 piso. Habang ang 100 taong gulang naman ay nakatanggap ng 100,000 pesos bawat isa. 1,079 beneficiaries ang nabigyan ng naturang cash gift sa buong bansa na nagkakahalaga ng 12,050,000 pesos. Malugod ding tinanggap ng punong ehekutibo ang bagong Asian Development Bank President na si Masato Kanda. Inilarawan ng Pangulo ang ADB bilang pinakamahalagang kapartner ng Pilipinas at pinuri ang patuloy nitong suporta sa bansa na malaki ang naitulong sa pag-unlad ng ekonomiya. Magiliw din niyang tinanggap ang Ambassador Designate ng Slovenia, ng Palestine, ng Kingdom of Sweden at ng Egypt. Nag-present ang mga ito ng kanilang credentials sa Pangulo at kanilang tiniyak na sila ay magsisikap para mas mapalakas pa ang kooperasyon ng Pilipinas sa kanilang mga bansa. Pinasinayaan din ng Chief Executive kasama si First Lady Luis Araneta Marcos ang Phase 3 ng Pasig Bigyang Buhay Muli, Pasig River Urban Development Project, kung saan highlight ang Fort Santiago River Walk sa Intramuros. Iginiit ng Pangulo na simple pero mahirap ang target na ibalik muli sa dati nitong ganda ang ilog. Pero magsisikap anya ang pamahalaan para mapagtagumpayan ito. Kenneth Pasyente, para sa Pambansang TV, sa Bagong Pilipinas.